Three, two, one. Sa pagkatong ito ay mababasa, mapapanood at marinig ninyo ang kwentong may pamagat na Uwak at Tagak. Ang kwentong ito ay sinulat ko at nalathala sa mga pahina ng Space Horror Comics noong December 10, 1995 at iginuhit ng comics illustrator na si Mel Almeida. At ngayon dumako na tayo sa tampok na kwento sa araw na ito. Habang lumalaki ang batang si Dencio, marami na itong naobserbahan sa kanyang paligid. Nagiging palatanong na rin siya sa kanyang mga nakikitang bagay, gaya ng araw na yon kung saan isinama siya ng kanyang ama na mangahoy sa kagubatan. Nang makakita si Dencio ng mga ibong uwak na nagliliparan kung saan ang iba ay nakadapo sa sanga, inusisa niya ang kanyang ama kung ano raw ba ang kinakain ng mga ito. Sinagot naman siya ng kanyang ama na anumang bagay raw na bulok ang kinakain nito at kung humuni raw ay parang uwak din ang tunog. Maging sa mga bakuran daw ay susubok-subok ang mga uwak at kinakain daw nila ang mga itlog na bugok. Maging sa paglalaban ng kanyang ina sa ilog ay sumasama rin si Dencio. Dito ay madalas naman niyang nakikita ang mga ibong tagak. Kinawiwilihan niyang pagmasdan ang mga ito dahil ayon sa kanya, puting-puti daw ang kulay ng mga tagak at kabaligtaran nito ang kulay ng mga uwak. Sinabi naman ng kanyang ina na madalas daw ay sa tabing ilog o lawa tumatambay ang mga tagak dahil dito sila naghahanap ng mga isdang makakain na halos kasing kulay din ng kanilang mga pakpak. Sinabi ni Dencio na kung siya daw ang pamimiliin, gusto raw niya ang tagak dahil maputi daw ito at malinis. Hindi raw katulad ng uwak na maitim na ang kulay, ay marumi pa raw ang mga kinakain. Ang hindi alam ni Dencio, kung meron mang maihahalin tulad sa uwak, ito ay ang kanyang mga magulang na may lahing manananggal. Ang kadiliman ng gabi ang kanilang pinagkakanlungan at ang mga ito ay sumasalakay, pumapatay at lumalapa ng tao. Ganun man ang lihim ng kanyang mga magulang ay nabunyag rin sa kanyang paningin nang minsan ay makita niya sa kanyang sariling mga mata ang kalahati ng mga katawan ng kanyang ama at ina sa loob ng silid nito. Ang katotohanan iyon ang labis na itinangis ni Dencio at halos hindi niya kayang matanggap. Sinabi niya sa kanyang ina na ayaw daw niyang maging manananggal sa kanyang paglaki at ayaw din daw niyang maging salbahe sa kanyang kapwa. Inalo naman siya ng kanyang ina at ipinaliwanag niya kay Dencio na ang dugo raw niya at ng kanyang ama ang dumadaloy sa mga ugat nito na kanyang namana at hindi raw siya maaaring maging iba sa kanila. Halimbawa pa ng ina ni Dencio na kulayan man daw ng puti ang pakpak ng uwak ay mananatili pa rin daw itong uwak. Nagpatuloy sa paghasik ng lagim sa kanilang baryo ang mga manananggal na magulang ni Dencio kapag sumasapit ang hating gabi. Si Dencio naman ay madalas na nagpupunta sa tabing ilog at mula sa kanyang kinauupuan ay lagi niyang pinagmamasdan ang mga tagak. Naisip din niya na kung mamamatay daw siya at mabubuhay na muli, gusto na lang daw niyang maging isang tagak. Pinagmamasdan din niya ang paghahanap ng tagak ng mga makakaing isda na hindi nanganganib ang kanilang buhay. Natutuwa si Dencio dahil maputi, busilak at malinis daw ang mga kinakain ng mga ito. Kabaligtaran ito ng mag-asawang manananggal na sa paghahanap ng kanilang makakain ay nakabingit sa panganib ang kanilang buhay.
At sa gabing iyon nga ay winakasan na ng mga nagrorondang nakasukol sa kanila ang kanilang buhay. Subalit ang pagkakalantad ng kanilang pagkakakilanlan ang nagbigay panganib sa walang kamalay-malay na si Densyo. Nakilala ng mga ronda na magulang ni Densyo ang mga salot na naghahasik ng lagim sa kanilang baryo. Nang umagang iyon na hindi pa rin umuwi ang mga magulang ni Densyo, sa tabing ilog agad siya nagpunta para muling panoorin ang mga tagak na tumatambay dito. Pero isang sibat na kawayan ang biglang lumipad at tumusok sa kanyang likod. Bumagsak si Densyo sa tubig ng pasubsob at ang dating malinaw na tubig ay nakulayan ng kanyang dugo. Siya si Densyo, ang batang may simpleng pangarap. Siya na nagnanais na maging kasing puti at kasing linis ng tagak, pero nadamay siya sa kasalanan at kaitiman ng kaluluwa ng kanyang mga magulang na manananggal. May taong ang budhi parang uwak na maitim at ang laman nito'y isinumpa sa dilim. Meron namang taong tila tagak ang kahambing at kristal na tubig ang sinasalamin. Sa mga interesado sa nilalaman ng aking Comics Page TV, huwag lamang ninyong kalilimutang i-click ang subscribe button upang sa muli nating pagbabalik kayo ang maunang makakita sa aking mga updates dito. Thank you very much and God bless you all.